I will be discussing the security or securing the network infrastructure as part of the business continuity. No, i-spice up natin yan using the Open RAN, no? No, aware naman tayo that Open RAN is various of vendors, no, doon sa loob ng infrastructure ng telco. No? So, as you can see, doon sa loob ng telco kasi nung ako ay nasa Smart noon, no, way back when I was a network operations center engineer. No, way back that was I think that was 2006 no up to 2011 when I was an NOC engineer. So ang ginagawa ko po noon is of course being an NOC engineer, we are doing fault no configuration and performance management as well as our uh, main task no to deliver our objectives na kailangan we deliver 100% customer satisfaction. Okay, ganyan kami sa telco eh. Ngayon, syempre, ayaw namin nang nagkakaroon ng tickets. Now, when you say tickets, these are troubles that happen to the network. Ang telco, no, they have this what you call kung pinakikinggan niyo yung mga reels ni Sir Richard kahit ako talagang avid fan ako ng mga ano niyo mga video ni Sir Richard pagdating sa telco no kasi nami-miss ko rin yung part na nasa telco ako nung umakit ako ng tower ganyan tapos nasa network operations ako nakakatuwa kasi napaka-nostalgic kasi nare-recall ko yung mga ginawa ko noon sa telco eh no pero alam naman natin that this enhanced node B or node B, no? Actually, kung naka 4G tayo, this is what you call the enhanced node B, no? Ngayon, ang mangyayari, this node B is connected to the telco network. No? Actually, kung ngayon, ang tawag natin dito is Open RAN. 'Di ba? Meron Open RAN infrastructure dyan sa loob and this Open RAN infrastructure is connected to the internet. Okay? Ngayon, ito yung isang way on how we can connect to the internet, the telco infrastructure, or the Open RAN. No, alam naman natin, they have different vendors here. Ngayon, syempre, may mga tagapakinig dito na hindi masyadong technical or I don't know if how many percent no on this platform yung technical at yung hindi technical. Pero I'll be discussing this right away in a manner of from basic to advanced para kahit papaano equal distribution yung ating delivery no. So we have the uplink and then we have the downlink ano. So ngayon, we have the mobile to connect to the internet using the telco infrastructure. And then meron tayong isang way no on how to connect to the internet. Ito naman yung tinatawag natin na fiber infrastructure wherein 'di ba you have the modulator or the modem no you have the subscriber side here, no? Subscriber or subs na lang natin in short. And then you have the telco infrastructure, no? Or the provider or the ISP or the internet service provider. And the internet service provider is connected to the internet. No, alam naman natin to, ito yung pinaka basic block diagram on how to connect to the internet. And then we also have the modulator or the demodulator or the modem. Okay? Ito kasi yung tinatawag natin na demarcation point. Okay? Demarcation point we're in, no? Demarcation point we're in. This is the interface of the ISP and the subscriber side. Okay? Sa bahay, marami tayong ganyan. I mean sa isang community, no, maraming ganitong klase ng connectivity. Okay? Maraming ganyang klase ng connectivity ngayon. Siyempre, dahil nga wireless, no, ang binubuga ng ating modem, no, alam ko, familiar naman tayo dito eh. Since this is a dual band technology, so meron siyang 2.4 at saka 5 GHz na binubuga, 'di ba? Ito naman, yung infrastructure na ito is for the subscriber to connect kung ilan yung pamilya, 'di ba? Or kung ilan yung nakatira sa bahay, diyan sila ko-connect. Okay? Pero syempre, dyan din ko-connect yung mga hindi mo kapamilya. Okay? It means that intrusions might happen no to your basic network. Or kung tawagin natin to, ano to pwede nating tawaging SOHO, no? Or small office, home office, yung mga nagwo-work sa bahay, yung mga tawag nito, yung mga work from home setup. No, ganyan lang kasimple setup nila sa bahay. Okay? So there's a possibility na
magkaroon ng intrusions within your basic network infrastructure. Okay? So, ibig sabihin, may vulnerabilities na tinatawag or kahinaan or yung term namin kung tawagin yan is buta sa network. Possible na ganun din sa telco infrastructure. So ano ba yung what are the ways to defend? No, sabi nga nung speaker kanina is how what are the ways to defend, no? To protect and to mitigate and to recover. Okay? That is under the NIST cybersecurity framework, 'di ba? So you need to protect, no? You need to mitigate. Ibig sabihin ng mitigate, bawasan hanggang mawala, and then you need to recover. Kasi once the attack, no, is being implemented by the hacker and wala kang magawa, no? Wala kang magawa kasi hindi kayo handa. You need to prepare for a recovery. No? Kasi hindi po pwedeng walang recovery doon sa infrastructure ng isang organization. Eh paano na lang yung mga kapuspalad nating mga walang alam. Pag sinabing kapuspalad sa information. Hindi kapuspalad sa financial. Ang sinasabi ko yung kapuspalad sa information. Ano kailangan natin gawin sa mga katulad nila? O kaya merong platform si DICT for them to be able to disseminate this information for all. Di ba? Well, anyway, no, moving forward tayo. So, ito no, since open run ng topic natin, so ito yung basic network na dapat na maging familiar tayo. This is the user equipment. Di ba? This is the user equipment. This is the electromagnetic, this is the free space. Okay, using the electromagnetic wave connecting to the node B, and this node B connected to the open RAN, and then that open RAN is your ISP. This is your ISP infrastructure, and then connected to the internet. And by the way, meron tayo mga tiers. Para lang aware po tayo, no, this is what you call the tier 3 ISP. No, kasi yung mga tier 3 ISP, guys, these are the ISPs locally. No? Local ISP. Na ibig sabihin po ng local ISP, si PLDT, you have Smart and PLDT, magkasama yan. And you have Globe Telecom, and then you have Dito Telecom Unit. They are the tier 3 ISP. Now, this tier 3 ISP is also connected to uncertain ISP. Doon sila bumibili ng bandwidth, parang wholesale retail yung mga yan, sir, ma'am, no? And then you have the tier 2 ISP. No, these tier 2 ISPs, if you will search it to Google, no, makakakita kayo ng mga different tier 2 ISPs. And then yung internet backbone natin, FYI, no, yung internet backbone, no, actually, tier 2 ISP is also buying lines dito sa tier 1 ISP. Ito yung internet backbone. Okay, FYI lang po, para lang po aware kayo on how the delivery of the data is being delivered, no, to the user, no, from the ISPs. Okay? So saan aatake yung mga attacker, no? Syempre, ang telco, no, this telecommunication company or this organization is doing their best, no, to secure the infrastructure. No, kasi hindi pwedeng mabalitaan sa TV na, sa online platform natin. Na alam niyo naman sa Facebook, konting pagkakamali, binobroadcast kaagad sa Facebook, no, or sa social media. And then nagkakaroon ng pagbaba ng trust rating ang mga telco kapag ka nangyari yan. So syempre, the telco are doing their best, no? So ano ba yung mga dapat nating i-discuss? Okay, so sige. No, as we move forward, guys, I heard from the previous speaker that this defense in-depth strategy was discussed. Okay? So dagdag lang ako ng konti sa kanya. So di ba ito yung data mo? No, this is your data. Okay? And then most of the developed websites or whatsoever or application, mobile application man yan or web app. Okay? So we have this what you call security. No, kasi ang isang hacker, no, ang isang hacker or seasoned hacker, whatsoever hacker, kung sino man yan, no, gray hat or black hat man yan, no, ang dami ng mga sombrero ng mga hacker ngayon, talagang they are also innovating. No, when you say hackers are innovating, they are also using artificial intelligence to attack a certain organization. No, nakakatakot kasi hindi na sila yung mga katulad na hacker noon eh. No, kasi noon the infrastructure is very basic. Now, if the infrastructure is also moving forward, no, towards the brighter future,
same with the hacker, sumasakay din sila eh. No, kung ano yung nangyayari sa technology, sumasakay din sila. And then they are innovating ways, no, to attack a certain organization or a certain individual. So kaya nakakatakot. So kaya ano ba yung mga dapat natin gawing defenses? Okay, sa una pa lang guys, we need to defend of course yung application side. No, kaya nga yung binanggit ni Sir kanina, yung tinatawag niya na vulnerability assessment and penetration testing or VAPT. Every organization need it lalo na yung mga nasa finance what you call this yung ang kanilang business is finance. Okay? No. Kasi kanina diniscuss ko na how to connect to the internet. No, syempre dito na tayo sa ways to how to protect the organization. Okay? Ngayon, after you have this application security, the next one is the host security. O sige, programmer, na-develop mo na yung pinapagawa namin sa'yo ha. Ito ba is secure? Yes sir, we have this website or this application being secured by our team. So the next thing that you will do is to implement it to your either cloud-based technology or sa server on-premise. Kasi as mentioned earlier, na-discuss niya yung about sa cloud. So common, hindi siya common, hindi siya pwedeng tawaging mistakes eh. Kasi may mga companies talaga na ang gusto nila on-premise server. Now, when you say on-premise server, ito yung mga server na nasa premise nila. No, kaya on-premise. Pero yung ibang company, they are implementing a cloud-based. Parang ito, nilagay mo lang sa isang area na provider talaga sila ng mga server. No, parang gano'n. This is what you call the cloud computing. Napakaraming server doon. Napakaraming infrastructure doon. The only thing that you will do is to subscribe to them. Google man yan, AWS man yan, Microsoft Azure man yan, 'di ba? Alibaba, whatsoever. Napakarami ng cloud providers. The only thing that you will do is uh, you wanna subscribe from them using infrastructure or kuha ka ng platform sa iba, diretso platform, or bili ka na lang ng software sa iba. No, no, something like that. No, kasi as mentioned about the cloud, no, the basic infrastructures we have infrastructure as a service, di ba? Ito yung mga basic cloud computing models. We have the platform as a service, and then we have yung tinatawag na software as a service. Di ba? Sir, secure po ba ang cloud? Of course. No, these cloud providers are enhancing their probably military grade security. No, kung atakihin man yan ng atakihin, they have their military security, military grade security platforms, no, that will enable them to secure their infrastructure. Okay? Ngayon, going back to the whole security, guys, yung meron tayong tinatawag na advanced malware protection and the antivirus. No, ito yung sinasabi ni Sir kanina, ito ba'y up to date? Di ba? Recall lang natin yung sinabi ni Sir Site natin na ito ba'y up to date? Kasi some of the companies nagtitipid. Ano nga, thumbs down nga yung mga company na na nagtitipid, nakakalimutan po nila na i-update yung kanilang advanced malware protection at saka yung kanilang antiviruses. Okay? So, ibig pong sabihin, nakakalimutan pong bigyan ng finance. Okay? Ayan, pagtawanan nyo na lang, alam ko kung sino kayo. Okay, pag tumawa kayo, alam nyo na yan. Nakakalimutan na kahit yung firewall eh. So kahit yung firewall, alam niyo po ba mga sir, may mga lumalapit sa akin na nagpapa-console. Sir, inatake kasi kami ng isang araw. Ano ba yung reason bakit kayo inatake? Sir, nakakalimutan. Nagkakabot yun eh. Sir, nakakalimutan po kasi yung subscription base ng firewall. Sabi ko, Diyos mio, anong gagawin natin? Anong ginawa nyo? Sir, di na namin alam gagawin namin eh. Tapon nyo na yung finance nyo, di yun na lang ang gawin nyo. Okay. Tapon nyo na lang sila kasi wala eh. Pati ba naman yan nakakalimutan, 'di ba? So guys, basic lagi niyo tatandaan basic na nakikipag-usap kayo lagi kasi. Communication is kaya nga tayo well, yung mga ECE common lagi kong sinasabi yan kapag nagtotota. ECE tayo. No, communication eh. Kailangan mag-usap tayo. Kausapin natin yung finance lagi. Hindi, sir, kasi yan eh. Laging may hindi kasi, sir eh. Parang laging may ganun na clauses na.
Sir, kasi ganito, sir, kasi ganyan eh. Sir, kasi magkaaway si ganito, ganyan eh. Anong gusto nyong gawin, di ba? So, mag-a-adjust kayo. Pagka may atake, kayo mag-a-adjust, kayo mahihirapan. So, hindi pwedeng ganun. So, kasi lahat na ng ginagawa ninyong ways to secure your infrastructure, ayos yun eh. Pero kung yung mismong organization ninyo ang may problema, yung tao mismong may problema, hindi nyo may implement yung gusto nyo mangyari. How can the defense in-depth strategy will be done? If your organization is having a problem, meron kayong organizational silos. I am just sharing to you the reality. Okay, na may mga nangyayari at may mga nangyayari po talagang ganyan. Okay, so going back to this, alam niyo po ba? No, itong network security best practices. Ito, yung pangatlo, yung pangatlo. Kasi galing ako sa data, pataas ako. You know what, guys? Routers are communicating to each other. Yes. No. Routers are communicating to each other. Siyempre, sa telco, okay, sa Open RAN natin, meron silang router dyan probably. Meron silang router dyan probably. So, even in the organization, may router din. Hindi pwedeng wala because this router is an electronic device. From the term itself, it routes the packets. It routes the information to the best path. No? It is determined by the router. So, doon niya ibabato kung saan yung pinakamabilis na way para makapunta sa destination from source. Okay? So, alam niyo po ba itong mga router na to, nag-uusap yan through packets. Ang tawag natin doon, yung usong-usong salita ngayon, Marites. Di ba? Marites, anong latest? Di ba? Mari, anong latest? No? So, alam niyo po ba, this hacker, no, kapag nagkaroon sila ng penetration or this what you call intrusion within your network, yan ang kinukuha nila. No, that packet is full of information na galing pa sa ibang mga router, lalo na kung napakalaki ng organization infrastructure ninyo, napakalaki ng organization and infrastructure ninyo. No, probably this packet is having a lot of information within the network. So that is a big problem, guys. That's a big problem. Kasi tandaan ninyo, ang hacker, hindi lang po yan galing sa external. May probability po, malaki ang chance na kapag marami kayong problema or marami kayong experience when it comes to hacking, may probability po na malaki ang probability na nasa loob po ng organization ninyo ang hacker. Eh sir, paano namin yun mahuhuli? O, di ba? Paano namin yun mahuhuli? Pero syempre, bago nyo mahuli yun, dumipensa muna kayo. Di ba, guys? Guys, ilan ba tayong tagapakinig? We have 600 plus here. Kung meron sa inyo na naglalaro ng basketball, di ba? At nasa kalaban ng bola, di ba? Nasa kalaban ng bola, kayong didepensa eh. Hindi nyo pwedeng ipashoot yung bola sa ring. Anong gagawin ninyo? Tatayo lang kayo? Ang ibig sabihin ng tatayo, hahayaan mo lang yung hacker na umatake? O didepensa mo siya? Ang problema, bulag ka eh. Hindi mo alam kung saan naatake. So the only thing that you will do is to contact your teammates within the organization and have these defenses. Kahit hindi mo alam kung kailan naatake at kung saan umaatake. Ibig sabihin, nakadepensa na kayo. Sa basketball kasi kita mo eh kung saan umaatake, di ba? Pero dito sa reality ng cybersecurity, hindi mo alam kung kailan naatake. Hindi mo alam kung saan aatake. At saan manggagaling yung atake. So, anong gagawin mo? Dumipensa ka. Di ba? As a network security engineer, dumipensa ka. Paano ka didepensa, sir? Nauna lang ako dito sa router kasi mamaya sa perimeter security pag-uusapan natin si firewall eh. No, kasi tandaan po ninyo there is a lot of layers of security. Yung pinag-uusapan natin ngayon is the organizational security, no? Probably this organizational security is also the same on the Open RAN security, which is the telco implementing. Okay? So again, packets are being delivered to different routers. And this packet is having full of information. Kapag kaya nakuha ng hacker, tapos na tayo. Ibig sabihin, alam na niya yung information ng network and there's a possibility na magkaroon ng alam yung hacker. Ang tawag doon, data gathering. Tandaan po ninyo, ang isang magnanakaw, hindi yan basta-basta papasok ng bahay nang hindi niya alam kung ano yung nasa paligid or doon sa tinatawag na perimeter. No, once nakapakapasok ng perimeter yan, ibig sabihin, marami nang makukuhang information yan or data sa loob ng network nyo hanggang makuha na niya yung pinipinpoint niya.
hanggang makarating na siya doon sa kanyang tinatawag na motivationals. Ibig po sabihin ng motivations niya is yung finances. Na hindi agad magnanakaw ng pera yan. Nanakaw muna ng information yan. Paano kung yung information na kukunin niya is pwedeng ibenta sa dark web? 'Di ba? O medyo nakakatakot yun, mga sir and ma'am. So, 'di ba, dito pa lang sa router, mag-secure ka na. Na ibig sabihin, lagyan mo na ng authentication yung routing protocols mo. Okay? Maglagay ka ng username password. No, dapat po ang username password, ang username mo, normal 'yan, laging pangalan mo 'yan sa organization ninyo eh. No, normally initials or normally code name, 'di ba? Or normally your initial plus your last name. But the password, hindi dapat 'yan same password doon sa email address mo, no? Hindi dapat 'yan same password doon sa mobile banking mo. Naku po, lalo tayong tapos diyan kasi kapag nakuha ng hacker 'yan, probably ikaw na yung next na biktima. No, wag po tayong maglalagay ng password, no, na lahat pare-parehas. Alam ko, common sa Pinoy 'to. Tamad mga bisado ng iba't ibang klase ng tinatawag na passwords. Aminin mo na sa sarili mo, ito si may 600 tayo rito. Ilan dito hindi ano eh, yung password pare-pareho. Iniiba lang niya yung unahan, yung gitna. Naku po, sabi ko, patay tayo sa inyo, mga seren ma'am. Talagang pag ikaw ay tinamaan ng isang hacking activity, probably mananakawan at mananakawan ka. Ngayon, iiyak ka. Nawalan po ako ng 20,000, sir. Nawalan po ako ng 40,000. Bakit, sir? Nag-click lang po ako ng link. Kaya akala ko kung ano. Ano ba yung kinilik mo na link, sir? Sir, nakakita lang po ako ng parang ano eh. Ayoko nang sabihin dito, no? Yung mga ganong kwento na hindi ko alam kung maiinis ba ako, pabatukan ko to. No, you know what? Hackers, alam nila yung kahinaan ng bawat isang tao at ng isang empleyado. Lalo na kapag ang umaatake internal. Tandaan po ninyo, kapag ang umaatake internal, mas nakakatakot po yan kumpara do sa umaatake sa external. Ang external, hindi tayo kilala niyan. Pero yung internal, yung employee mismo ang umatake, yung talagang umiikot-ikot, kala mo, ang bait niya, no? No, may pa-appear-appear pa pag nagkikita kayo, no? May kamay-kamay pa, may pasalu-saludo pa, yung pala siya yung hacker, hindi mo alam. Kaya nga ang mga hacker, normally, di ba, ang kanilang logo yung nakamaskara. Hindi mo kasi sila kilala. Ang masama, kilala kanila. Yun ang nakakatakot. So, paano ka makakadepensa sa nakakakilala sa'yo pero hindi mo sila kilala? Di ba? So, dito pa lang, guys, oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung umatake man, mag-launch ng attack yung internal hacker na yan mula doon sa kanyang PC, dito pa lang magsimula ka ng mag-secure sa network side mo, pati sa switches mo. Okay? When you say switches, guys, ito naman yung network device, may layer 2 tsaka layer 3 switch kasi yan eh. Okay? Ito yung, dyan kumukonect lahat ng mga devices. Okay? Mapa access point, no, AP. Access point, ito yung mga antena, no, na bumubuga. Kung dual band man yan, bumubuga ng either 2.4 or 5 gigahertz. No, it will depend kung ano yung kukunin ng phone mo. Okay? So this is your access point. And then of course, and that access point will have large amount of connectivities from your mobile, from the mobile of the organization or from the Internet of Things. It will depend. No? At maraming biktima. Ito yung mga probably na mga mabibiktima. So anong gagawin natin? Pwede lagyan mo ng ano, lagyan mo ng mga security configuration yung layer 2 at saka layer 3 switch mo. Lagyan mo rin ng device hardening. Lagyan mo ng password. So, eto na. 16 minimum characters. Nakalimutan ko sabihin kanina. Kaya niyo po bang mga bisado ng 16? Ako, nagbibilang na kayo niyan. Bibilang na kayo na ano. No, kaya niyo po bang mga bisado ng 16 characters? Diba? Thumbs up na lang. Pag tumawa ka, hindi. Okay. Siyempre, gumamit ka naman ng special characters. Diba? No? So, ayan, yung mga maraming tumawa, no? Mukhang daming nagtatawanan, mukhang hindi kayang kumamisado ng 16. Minimum po yun, mga sir, hindi po maximum yun. Minimum. Ako sumunod, 16 characters, no? Okay. Ayan, ha? So, guys, the next thing, so okay na tayo sa application host. Sabi nga, up to date.
Tapos dapat lahat ng PC or ng end device or even IoT must have this antivirus and anti-malware, advanced malware protection, di ba? And then your network devices must have device hardening. Okay, device hardening. Lagyan mo ng control plane policing. Okay, this is a configuration, no? Ano na to, mga acrobatic configuration na po ito na ginagawa ng mga network and security engineers, no, within your network infrastructure. And then also place an authentication kung anong routing protocol ang ginamit mo. No, mahalaga yan. And now we're going up to the perimeter security. No, the perimeter security, ito na po yung mahalaga na kailangan natin gawin. Ma-implement. Firewall. Okay, firewall is an electronic device. Napakamahal po nito, no? Is an electronic device that blocks the external threats. Kung may internal threat, may external threat. No? Pero mas marami po talagang nanggagaling sa labas. Kasi tandaan niyo, the hacker will launch an attack everywhere. Lalo na kung ang organization pinpointed na nila. Okay, syempre, the only thing that the network and security engineer will do is to implement firewall, and that firewall is having lots of amenities to block external threats. We have email security appliance, yung ESA. We have the website security appliance or WSA. May sandbox yan, no? No, ito yung ano yung binanggit ni Sir kanina about sandbox, no? This kind of technology within your firewall is kapag may bagong atake, sorry, if there is a new attack or new virus or new malware, pag-aaralan niya ng sandbox, and there's a lot of departments, yung halimbawa kung ang binili mong firewall Fortinet or bumili ka ng firewall kay Palo Alto, brands yung mga yan eh, no? Parang sa Open RAN din yan, iba't ibang klase ng brands na pumapasok, di ba? So magkakaibang brands yan. And then meron silang sandbox na kapag may bago, pinag-aaralan nila yan, tapos gagawa sila ng security measures para i-block yung threat na yan. So, tandaan po ninyo, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, these attackers are innovating. Okay? These attackers are innovating. Much more to us na dumidepensa, we must also innovate ourselves. Ibig sabihin ng innovate, wag lang yung technology na nag-i-innovate, pati ikaw. Ibig sabihin, dapat magpasok ka ng maraming information sa sarili mo para madepensahan mo ang organization mo, lalo na ang sarili mo in times of attacks. So, anong gagawin namin, sir? Ayun, mag-implement ka ng firewall, maggawa ka ng rules, gumawa ka ng intrusion prevention system, and then yung intrusion detection system, iba yun. Di ba, may IPS at saka may IDS. No? The intrusion detection system, si Open RAN, meron din yan. No? Si Open RAN, yung organization ng telco, hindi pwedeng walang intrusion detection system. They have their own security operation center or SOC. Dapat si organization natin, within the company, we have also our SOC. No, magkaiba po ang trabaho ng prevention sa detection. 'Di ba? Magkaiba ang detection sa prevention. Parang nung COVID-19 way back, 'di ba? Na-detect na may pumasok na COVID-19, ayun na kumalat na. So ganun din sa infrastructure natin. If there is an attack and detected by your organization, it must be the organization must be prevented. Must be prevented. Na hindi pwedeng makapasok na detect mo tapos nag-spread out na, nag-widespread na doon sa loob ng devices mo. Yun na malaking problema. So dapat sa taas pa lang nabablock na natin 'yan. Kasi ito pa yung isang nangyayari mga sir naman, no? You have your site A and then connected to your site B. No, hindi po ito brief na alam niyo na side A tsaka side B, iba 'yun. Okay? Side 'yun eh. Ang sinasabi ko, side A at tsaka site A at tsaka site B, ito yung mga ano eh. Ito yung mga pumapasok ngayon. Ito brief mo, bukas yun pa rin ang brief mo, pero kabilang side naman. Hindi po gano'n ha. Ang sinasabi ko po rito, no, you have site A and then you have site B. For example, you have Manila branch. Okay, you have Manila branch facing, okay, no, Manila branch facing Bicol. Halimbawa, mayroon kang branch sa Manila. Halimbawa, your business is logistics, no? You have your own office in Manila, you have your own office in Bicol. And in Bicol, dahil wala tayong masyadong, yung area mo, walang masyadong internet. Alam ko dyan sa area ng Bicol, medyo, ano eh, medyo
hirap ang internet connection. So yung iba talagang sa telco infrastructure talaga kumukonect. No, tandaan po ninyo, the telco infrastructure is doing their best to secure their infrastructure. Dapat ganun din kayo sa side ninyo. So halimbawa, meron akong site A, meron akong site B. Okay? So Manila facing Bicol halimbawa, dito ko na lang ilagay, sorry, o nga pala, mayroong blocking sa taas. So you have Manila facing Bicol, no? Again, o logistics yung inyong infrastructure. So of course, if you have routers from site A to site B, okay? You can implement intrusion prevention system. No, ito yung tinatawag natin na virtual private network. Okay? Actually, yung mga work from home setup, meron ding tinatawag na VPN. No, kahit yung infrastructure mo is basic, but the company is giving you an SSL VPN, no, your device or your laptop will have a secure communication from your end papunta doon sa headquarters ninyo. Well, that's IPS. That's intrusion prevention system. Okay, when you say segmentation or VLANs or virtual local area network, ito naman po yung magse-secure sa bawat department ng organization ninyo. So siguro dito may mga, some of you are businessman, no? And merong alam sa technical. Pero hindi ganoon ka, medyo mababaw, pero palalimin natin yan. Kaya dinidiscuss ko sa inyo to. You need to create VLANs, guys. No? Kasi hackers, again, internally, they can launch attack anytime. But if you have VLANs, you can isolate them. No, kasi sinesegment mo yung bawat department eh. Okay, you can isolate this hacker. Nakakatakot kasi hindi mo alam kung sino doon, kung si HR ba yung attacker, kung si finance ba yung attacker, 'di ba, no? O kung malamang si IT 'yan. No? Laging napagbibintangan na hacker yung IT kasi may alam sa IT. Okay, pero paano naman kung yung IT mabait, talaga namang mabait at lagi na lang kami napagbibintangan na na pag mayroong hacking activity, lagi na lang mga IT na pagbibintangan. No, lagi kaming tinuturo. Sabi ko, wag naman laging IT, pero kasi baka may ginagawa ka namang kahindik-hindik dyan sa organization ninyo, kaya nalalaman na ikaw. Minsan kasi ano ko eh, hindi, sir, hindi talaga ako yun. Mukha lang akong hacker, pero hindi ako hacker. Minsan kasi sa mukha tinitignan eh. No? Huwag naman sa mukha lang tignan. No, mukha daw hacker. Wag pong ganun. Ano? What I'm trying to say, guys, no, kidding aside, I'm just trying to say this to you that hindi mo makikilala talagang hacker based on the facial recognition talaga. Okay? Sige. Moving forward tayo. Medyo may konting slides pa po. Okay. So, physical security, 'di ba? Ito naman yung isang way on how we can defend our areas. Actually, ano lang to, detection to eh. Hindi mo siya ma-defend na ano yun, pag may pumasok na magnanakaw, kukuryentein ng camera. Hindi, walang ganun. Wala pang ganun. na kapag may pumasok na hindi sa loob ng organization, biglang hindi taga rito, mag-a-alarm tapos pag talagang tinuloy niya kukuryentein, wala pang ganun. May possibility na pwedeng magkaroon ng ganun, no? Ang sinasabi ko lang dito, guys, is physical security is your it can be a detection kasi may mga camera na may mga detection naman na ini-implement na ngayon sa mga organization kasi may mga nangyayari pong incident na may mga tailgating na tinatawag. When you say tailgating, ito share ko lang po sa inyo. When you say tailgating, ito yung mga tao na walang access sa loob ng organization pero nakalusot. Bakit? Kasi yung empleyado kakilala yung pumasok. O tailgating yun. Ibig sabihin, tinap niya yung ID niya or nag-biometric siya, binuksan niya yung pinto, sumunod yung hindi naman empleyado. O tailgating yun. No, pwedeng kakilala, pwedeng hindi kakilala na basta na lang pumasok. O nangyayari po yan. No, nangyayari po yan. Kaya mahalaga na may camera kasi ma-identify mo kung sino yung tao na pumasok. Ang masama, naka-face mask. Hindi mo ma-identify yun. Di ba uso ngayon na may mga susot ng face mask. Pero mahalaga may camera ka. No, kasi doon na-detect na ng security management, ng physical security management niyo kung sino yung mga pumapasok. Huwag lang tatamad-tamad ang security guard mo na panainom lang ng kape tsaka mobile phone. No? Kaya dapat aware sila dyan. Tapos may mga tinatawag na sa loob ng organization, kahit naman sa telco, alam nyo no, nasa smart ako dati,
Napakahigpit ng security guard namin. Hindi ka basta-basta makakapasok dahil dun pa lang sa baba, ang security guard lima na. Sa gate, pagpasok mo ng pintuan, may security guard. Di ba? Tapos sa may lobby, may tatlong security guard. Tapos sa isang pintuan, may security guard. Hindi ka talaga hindi ka talaga makakapasok sa loob ng premise hanggat hindi ka na-identify. No, ganun din sa infrastructure. Sa open run infrastructure mo, sa organizational infrastructure mo ng IT side, no, hindi pwedeng wala kang layers of security. No, ito na nga isa sa mga layer, yung camera, tsaka yung tinatawag natin na biometrics, kung tawagin natin to eh. Biometrics, yung pagka kinilik, nag-fingerprint ka, nag-facial recognition, kabubukas yung pinto. 'Di ba? Ang tawag natin yan yung mga door access. Okay? Now, yung isa sa nakakalimutan po ng lahat, ang ganda na ng mga implementation mo, no? Pero lagi ka pa rin napapasok ng atake kasi yung mga non-technical personnel, ite-train mo. You need to train all of your personnel kasi yung mga walang alam sa information technology, security, no, kailangan mo silang turuan ng information security para hindi po pumasok yung atake sa loob ng infrastructure. Kasi tandaan po ninyo, lahat ng klase ng hacker, lahat ng hacker gagawa ng way, mag-i-innovate yan just to enter your premise. Tandaan mo yan. Halimbawa na lang. Halimbawa na lang, siguro naman meron dito sa 600 na to, may mga mahihilig sa sapatos. Sineshare ko lang po sa inyo to, yung mga senaryo na sinare sa akin. Isang araw, may kaibigan ako na kausap yung nagbebenta ng sapatos sa Titan. Sa Titan. Ngayon, dahil nga kakausap lang nila tapos merong discount si Titan para doon sa sapatos, may pumasok ngayon sa messenger niya. Actually, you can see this, yung Titan22.shop. No, pwede nyo i-type yan, pero wag nyo nang ituloy, please. Okay? Yan yung website na ginawa nung hacker. Sinasabi ko na sa inyo na hacker, talagang lahat ng sapatos ni Kobe nandun. Lahat ng sapatos ni Kobe nandun. Tapos sabi niya, teka, ang mura ha. Ngayon, magtataka ka na ito yung sinasabi nung first speaker kanina na yung knowledge mo, kung wala kang alam, tapos pinasok mo yung website, nakabili ka ng sapatos, hindi mo alam, nagkaroon na ng phishing. Nakuha na yung information mo, nakuha pa yung credit card information mo, tapos ka. Kasi talagang parehong-pareho ng Titan, guys. You can try to access this website, pero wag ka na kayo magki-click, try nyo lang. No, kasi may sariling website si Titan. Ang gilig niya sa sapatos, tumawag sa akin. Brad, pare, muntik na akong, ewan ko meron bang Kobe na ganito na 1,700? Sabi ko, Kobe 1,700? Anong Kobe? Yung Kobe, ano ba yung huli niya? Kobe 5. Tapos may Bruce Lee pa ako nakita. To Bruce Lee, yung maganda yung dilaw. Gusto ko rin yung sapatos na yun. Pero wala na nagbebenta ngayon na. Magkano nila binibenta? 1,700. Sabi ko, naku, pre. Pare, phishing yan. Sabi ko, naku, bakit? May naipasok ka na bang information? Ano, wala pa eh. Nilagay ko pa lang yung mga pangalan ko. Nasabi ko na yung letter T. Sabi ko, T ka talaga. Sabi ko, napaka-T mo. Sabi niya, bakit pare? Eh, naipasok mo na yung pangalan mo, naipasok mo na yung phone number mo, naipasok mo na yung address mo, naipasok mo na yung email address mo. Pwede niyang ibenta yan sa dark web. Naipasok mo yung credit card mo, hindi pa. Kaya nga tumawag ko sa'yo, buti na lang, hindi ka pa super T. T ka pa lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, ito yung tinatawag na nagkataon. Kasi kahit anong secure mo, no, kahit anong defense in-depth strategy na meron ka, pero may mga pagkakataon kasi na talagang maaatake ang isang empleyado o ang isang individual dahil sa senaryo. Kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina, di ba, ang senaryo, nag-usap sila ng taga-Titan employee, tapos biglang may pumasok sa messenger niya na Titan, tapos nagbebenta ng mas mura. Inaengganyo ka naman ngayon. Pinasok mo naman lahat ng information mo. Nakakalimutan mong tignan yung website. Not, guys, eto i-share ko lang sa inyo to. This is a basic. Yes, nakakonect ang user equipment natin sa Open RAN. Pero papasok yan sa application side mo, which is sa Facebook. Tapos ang malupit dito guys, yung mga hacker, talaga nag-i-sponsored page na talaga sila ngayon sa Facebook. Are you familiar with sponsored page guys? Can I have a virtual thumbs up sa inyo? Now, when you say
sponsored page sa Facebook, ito yung mga bumibili ng bumibili ng marketing kay Facebook para talagang kumalat yung fake website na yan or yung sa Messenger, 'di ba? Meron din doon. Talagang mapapaengganyo ka sa click kasi grabe yung marketing strategy nitong mga hacker. Ang galing sa marketing strategy, maniwala kayo sa akin because I also experienced, no, how to see, yung mga nakita ko, no, yung mga nakita ko sa kanila, talagang sabi ko, grabe yung mga hacker ngayon, talagang grupo sila na talagang they are very well organized hacking talaga. Very well organized. Ang laki ng organization na yan. Bakit sila nagbabayad kay Facebook? Magbayad lang sila ng, alam mo, magbayad lang sila ng 100,000 sa marketing sa buong mundo. Tapos makakuha lang sila ng 3 hanggang 5 information. Malaking bagay nun, jam pack na yun eh. Babawiin nila yan doon sa mananakaw nila doon sa credit card. Siksik liglig umaapo. Patapos ang kanilang 100,000 na binayad sa Facebook marketing nila, araw-araw yun hanggang, 1 month ba yan or 30 days man yan. Bawi nila yun, guys. Ganun ang mga hacker mag-isip. Hindi po ako hacker, ha. Ganun sila mag-isip. Para na silang negosyante. At talagang ginawa na nilang negosyo ang pagnanakaw. Sinasabi ko lang po sa inyo. Okay, kaya ngayon, kapag merong urgency, ayan na, inatake na yung infrastructure mo. Hindi ko na po masyadong i-discuss yung nasa right side. I-discuss ko na lang kung bakit kailangan natin ng security. Ito yung design in reality. Urgency. Ibig sabihin, inatake na sila, no? Yung infrastructure, inatake. Hindi mangyayari sa telco to. Ang telco is a well-organized infrastructure. No, wag lang magkaroon ng balita na napasok sila. Talagang mawawala, bababa ang trust rating niya, lilipat yan sa kabila. No, hindi pwedeng ganun ang mangyari. So, sa mga organization na kumukonect sa telco infrastructure or even in the open RAN, okay? Design is too often driven by this or urgency na tinatawag. Na ibig pong sabihin ng urgency, ito yung merong security incident na kung kailan inatake tsaka kikilos. 'Di ba? O, laugh trip naman dyan sa mga naka-experience nito sa loob ng organization kung kailan inatake tsaka kumilos. Kasi, wala kaming budget, sir eh. Walang ganun. No, wag tayong magsasabi ng wala kaming budget. Tandaan po natin, ito ang pinakamagastos sa infrastructure, yung security. Siyempre, kung kumikita ka sa negosyo mo, ganun din si Telco. Kung si Open Run, guys, sila Telco yan. Sila Smart at saka si Globe yan. At saka si Dito yan. Kumikita sila eh. Because of the subscribers need. Kasi necessity na po ang telco ngayon, ang telecommunications ngayon. Necessity na po yan. Basic needs na po ang connectivity natin sa internet. So the telco, no, they want their subscribers, no, to be secured. They will do, no, secure their infrastructure. Ngayon, nasa sa telco na lang, nasa sa mobile, nasa user equipment na lang talaga or nasa subscriber na lang talaga on how they will secure themselves, di ba? At ganun din sa mga organization na kumukonect sa telco infrastructure. Okay, dapat may budget time frames. Ito pa yung isang ito pa yung isa sa mga problema ng mga organizations. Walang budget. Kasi naubos sa ganito. Kasi sir, meron kaming ganito, meron kaming ganyan. Pero nakakalimutan na binibigyan ng maliit na budget talaga. Talagang pinaliliit yung budget ng IT. No? Lalo na ng security. Wag pong ganun, guys. Alam ko may mga nagwo-work dito sa loob ng malalaking organizations. Bigyan natin ng budget, guys. Tutukan natin yan. Tapos pag nagkaroon kayo ng audit, lalo na sa mga malalaking organization, they have their regulations and audit. No? One of the main reasons why organizations are hiring, even the telco, na may open RAN network, no, na mayroong open RAN infrastructure, nag-hire sila ng personnel that has past experience. No, ganyan ang security design ganito talaga is driven by having past experience employee. No, kaya ang lalaki ng budget diyan. Usually ang may mga certifications when it comes to the security discipline is talagang 6 digits ang kanilang kinikita. Hindi lang higit pa. Lalo na yung mga consultants.
Kaya pag pinatawag ng company yan, meron ng kagad payment yan, basta pinatawag yan for consultation. Parang ano yan eh, mga doktor din yung mga yan. No, oh sir, may sakit kami. Anong sakit namin, sir? Yung mga tao namin mismo may ano eh. Di ba? Parang ganun. Ah, kidding aside, ano yung infrastructure kasi namin eh, may konting problema. Ano po bang kailangan namin gawin? Ayan. Diba? Yan ang mga consultants. Okay, diyan napapasok ang consultants ngayon. Okay, tapos ito pa yung isa sa mga design reality is yung vendors. When you say yung vendor kasi, may mga companies kasi na specific lang sa isang vendor eh. Ngayon, pag may pumasok na ibang empleyado, halimbawa mataas, pumasok as manager or director whatsoever, tapos iba yung vendor, ay hindi, palitan mo na yan. Kasi normally, ilang years bago palitan ang isang element sa loob ng IT infrastructure, 'di ba? Normally 5 years. Alam ko aware niyo 'yan, pero yung iba 3 years, yung iba 2 years, talagang pag may budget, talagang palit ka agad 'yan. Okay, so minsan pag may pumapasok na bagong empleyado, yung vendor talaga ang isa sa mga tinitingnan. Pero alam niyo kahit mapaanong vendor man ng firewall 'yan or kung anong vendor man 'yan ng security element sa infrastructure ninyo, pare-parehas lang naman ang trabaho niya mag-defend, na mag-defend. Ang problema is yun nga yung how to use, 'di ba? For the defense. Okay? So, guys, protecting your stakeholders. Napakarami ng klase ng attack. Ang stakeholder po, no? Tayo stakeholder tayo sa loob ng organization. Tandaan po natin sa Open Run, okay, sa Open Run sa Open Run, na once na yan, dito ko na dinrawing eh. 120 degrees, no? Alam ko ganito pa rin yung kasi directional na po ang antena ng ating mga cell sites, no? Lahat po ng mga subscriber na nandiyan sa loob, kailangan protektahan ng telco yan. No, kagaya ng mga binanggit ko kanina, sila telco, meron niyang mga antivirus, meron niyang mga firewalls, no, military grade po ang kanilang infrastructure. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mga attacker, may way sila para makalusot. The open run infrastructure must protect their stakeholder. Lahat tayo is stakeholder ng telco. At kung nasa loob ka ng organization, lahat tayo is stakeholder. So how to protect, no, the subscribers or your clients, no, or your premise to this kind of attacks. Hindi ko na ito madidiscuss lahat sa inyo. Okay? Pero ang common attack na nangyayari ngayon, eto, yung phishing. Diba? Hindi mo maiiwasan yan unless ikaw ang gagawa ng way para makaiwas dito. Ba't mo nasabing hindi mo maiiwasan, sir? Kasi pumapasok sa email mo eh. Pumapasok sa email mo eh. Tapos eto, yung nagkataon na tinatawag, nagkataon. No, halimbawa, bayad sa Meralco. No, hindi ka pa nakakapagbayad sa Meralco. Tapos may pumasok na phishing email tungkol din kay Meralco. Kinopya yung website. Nakakalimutan mong tignan yung email address. No? Dapat familiar ka dun sa, guys. No, halimbawa, at no, kung ano man yung website ni Meralco, for example, meralco.com. Halimbawa lang naman po kung yan talaga yung lagi mo nakikitang website, tignan mo, lagi kang magbasa ng email address. Huwag yung laging, yung alam mo yung naka-default ka na kapag, ito na naman, bayaran na naman kami. O babayad na ako, ito, magji-Gcash na ako. Teka, bakit naghihingi ng pangalan ng address ng ganito, ganyan? Magtaka ka na. Unang-una mong titingnan dyan yung email address. Ay, teka, masira ulong to. Ay, sorry for the word. Ako to, inaatake mo ako. Diba? Ilagay mo na sa spam email mo. Diba? Lagi kang magbabasa ng email address na kung sino man yung nagpapadala sa'yo. No, lalo na yung mga kahinaan ng mga kalalakihan, no, may nagpapadala ng email, sexing babae, patay tayo dyan mga sir.
No? Isang click mo lang, tapos ka. Mamaya makapag-download ka na ng malware. Totoo po yun. No, ang inaatake po ng mga hacker yung mga kahinaan po ng mga kababayan at saka ng mga kalalakihan. Tapos saka sila magkakaroon ng financial gain. Seryoso po yun mga sir. Nakakatawa man pero darating ang time pag ikaw yung natakin ako po, nakalimutan ko, patay. 200,000 na nawala sa'yo. Wag naman sana ganun kalaki. Pero anyway guys, moving forward ano. No, you know what? This kind of firewall. So sorry, Cisco lang yung finron ko no. Marami kasing klase ng firewall no na pwedeng i-implement hanggang sa service provider or sa internet service provider no. Yeah, it will depend what kind of machine ang i-implement mo. But again, tandaan mo pag nag-i-scale ka kasi meron tayong tinatawag na security scalability. No, when you say security scalability, ilang taon ba tong firewall na to sa infrastructure namin? Diba? Ilang taon dapat to? Even in the telco, ano ba to? Every 2 years ba to? Dapat magpalit kami. Kasi may kanya-kanyang grupo. Dati, alam niyo po ba guys, sa telco way back, no, 18 years ago nung nasa telco ko, wala po akong nabalitaan about a security operation center. Ibig sabihin, nung time na yun, wala pa po talagang grupo ng mga security engineers. Noong meron yung mga security guard. Okay? Yung may mga padpaw dito sa may kaliwang braso nila. Ngayon, mga grupo yan. Pero physical security yun, mga sir. Pero security engineers, wala. Ngayon lang talaga nagkaroon kasi nga dahil sa innovation ng mga hacker, ng mga attacker, talagang kailangan na gumawa ng sariling SOC. Okay? Tsaka ng cybersecurity group, kailangan na talagang gumawa within the organization kasi kung hindi, wala. Hindi po tayo magkakaroon ng mitigation or yung tinatawag na recovery. Okay? So ngayon, as you can see, this is the Open Run threats. No, guys, sa loob ng Open Run, you have process, you have people, process, technology, and global. Okay? So sa process, guys, sa loob ng Open Run ng Open Run natin or the Open Run technology, sa process, it is the risk. No, risk related to rules, regulation, and yung oversight na tinatawag sa process. Sa people, yung mga tao, no, ito yung isa sa mga risk related to human aspect like training, communication, etc. So ibig sabihin, probably kung yung tao walang training, threat to sa Open Run network, 'di ba? Kung wala kang rules, kung wala kang kung wala kang rulings or even your regulation implemented to your organization, your process is being a threat to the Open Run infrastructure. Wala eh. According to the first speaker kanina, 'di ba, sinabi niya kanina about rules and regulations that will be implemented. So sinasabi ko uli sa inyo that this process must have rules and regulation. 'Di ba nga yung iba pa nagpapa-ISO certification, 'di ba? So maraming klase ng auditing system talaga na kailangan. Ngayon, technology-related risk are about the mechanism for enforcing rules and procedures as well as detecting threats. Binanggit ko na to kanina sa inyo, yung sa technology. So you must have an intrusion detection and intrusion prevention system. Pasok ka ng firewall, mag-hire ka ng tao na magko-configure. No, tandaan po ninyo, ang implementation ng artificial intelligence, hindi po yan magtatanggal sa ating mga network engineers or security engineers. Hindi po. Hindi pa po. Okay, hindi pa po. Pero sa ngayon, hindi po. Kasi kailangan pa tayo. Kailangan pa po tayo. Okay? Ang pangit naman sabihin, sir, hindi pa po para nakakatakot, mawawalan na kami ng trabaho. Hindi, hindi po. Ayan, hindi po. Okay? And then another open run threat is global. Okay, ito po yung broad risk no related to global communication infrastructure. Ang ibig pong sabihin nito, guys, ito yung binabanggit ko kanina na inter-ISP communication. Yung tier 1, the tier 2, and then the tier 3 ISP interconnectivity. Now, you know what? These ISPs are connected through optical fiber system. Okay, fiber optic communication, ito po yung mga undersea cable. Okay, grabe naman, wala namang hacker para, alam niyo yun, di ba? Para sirain ng infrastructure sa ilalim ng dagat. Wala pong ganun. Wala pong ganun palang mga klaseng mga physical attacks.
No, pero may mga possibility po na atakihin yung mga tier 1 ISP pero hindi ako naniniwalang mapapasok ng atake yan kasi ano yan eh, military grade po ang kanilang mga security. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, may probability threat ito, yung kanilang pag-uusap. No, baka kasi makalusot or magkaroon ng man in the middle attack. Okay, man in the middle attack, yung ibig pong sabihin nun, there is having two distinct organization na magkaibang company na nag-uusap tapos nagkaroon ng man in the middle attack. O, there's a possible threat talaga. Okay, threat yan. No, ngayon, sa loob ng process, guys, no, sa loob ng process, siguro sakto pa naman tong time ko na to, no? Sa loob ng process kasi we have the prerequisites and regulations and then the privacy. No, dapat lagi kayong may ganito. No, even in the technology, no, alam niyo po bang uso na ngayon lahat ng mga open software, 'di ba? Yung tinatawag na radio open interface as discussed and mentioned by ng aming butihing si Sir Richard, no? Lagi kayong makikinig diyan kay Sir kasi marami tayong matututunan about 5G network and even in 4G network, no? No, because of this open interfaces, alam na natin yung information na galing sa kanya. Tayo naman, the only thing that you will do is to research about it. No, kapag nakakita ka ng sales, ito pa rin dinidiscuss ni Sir about sa sell side. No, tayo naman sa side natin sa tayo, no, as subscriber, no, we need to secure ourselves. Yes, nakakakonek ka sa infrastructure pero hindi mo alam no within the wireless infrastructure may possible na magkaroon ng atake doon. 'Di ba? Kasi ito kagaya nito, yung baseband unit. Dito kasi pumapasok lahat ng modulation eh. Lahat ng klase ng information na minomodulate, dito pumapasok yan sa baseband unit mo. Eh, 'di ba may RRU pa? Okay? At ang possible na atake mangyari sa front hole. Kasi 'di ba we have front hole and then we have the back hole. 'Di ba? Dalawang klase ng network yung front hole and then the back hole. The back hole is of course, ito yung connectivity ng bawat infrastructure and then the front hole, ito yung nandoon sa subscriber side o yung last mile na tinatawag. And then you have the 5G, 6G radio network. No, pwede kasing yung atake manggaling sa labas at nakapasok sa loob or yung mismong empleyado. So attack on core network components. Tandaan ninyo kapag ang core component ang inatake, pwedeng magkaroon ng outage. No, kasi kompetensya yan eh. In the telcos, they are also competing to each other. So there's a possibility that wag naman, hindi, alam ko hindi naman mangyayari. Wala naman siguro mangyayaring gano'n na, halimbawa, inatake si Smart, nagkaroon ng outage, sisisiin ni Smart si Globe. Walang gano'n. No, walang gano'n na mangyari. Unless otherwise, talagang sila yung umatake at napatunayan, ano, because of the digital forensics, napatunayan sila yun, eh magkakasuhan na yung mga yan. No, pero tandaan niyo walang hacker na nagpapahuli. No, lagi silang umaatake pa ilalim. Okay? So, yun. So ito yung sa technology natin. So this can be a threat. No, another thing is the intelligence. No, attacks related to added intelligence. No, ito yung mga tinatawag na pwedeng mangyari ang atake sa real-time attack o yung mga non-real-time attack on the intelligence. Okay? And even ito pa ang nakakatakot, no? May mga attacker na talagang gumagawa ng algorithm. Alam niyo yung gumagawa ng algorithm, pag enter na lang nila na yun, yung algorithm ang gumagawa ng way para hindi na yung tao yung mag-iisip, yung hacker ang mag-iisip, yung machine ang mag-iisip para sa kanya. Pag inalaunch na yung attack, ito na yung sagot na makukuha niya. Okay? Yun ang mga purpose ng mga algorithms. Algorithms talaga is, of course, ito yung nag-iisip para sa atin eh. Kasi gumagawa ka ng algorithm, di ba? So, ganun din yung mga attacker. They're also making their own algorithms just to attack on a certain organization. Okay? Another thing is the virtualization. Uso na ngayon yung tinatawag na network virtualization. Dati, nung time namin, talagang hiwa-hiwalay po yung mga physical infrastructure ng telco. No, ngayon, inuunti-unting binabawasan tapos nagbi-virtualize na lang sila ng network. Di ba? Virtualization talagang binabawasan na po yung physical infrastructure. Talagang ginagawa na nila ng way para isa na lang yung, alam niyo, yung isa na lang yung machine na magkikilos para sa lahat. At pwedeng atakihin yan.
Okay? At pwedeng atakihin yung infrastructure ninyo. So ito po yung threat taxonomy sa Open RAN system. Okay? Ngayon, no, moving forward, marami ng klaseng attack na pwedeng mangyari. No, this is your radio unit. Dito tayo kumukonect. No, this is the Open RAN system, di ba? So, pwedeng magkaroon, ito, mga sir, ito ah. I-share ko lang po sa inyo. Bigay lang ako ng isa kasi wala na ako, papaubos na yung time ko. Ano. Bigyan ko lang kayo ng isang example ng atake, yung Rogue, no? Rogue ORU, no? No, Open Radio Unit. Ang ibig sabihin ng Rogue, 'di ba? Kilala niyo yung X-Men na si Rogue. Thumbs up nga sa mga nakakakilala kay Rogue. 'Di ba? Si Rogue, pag tinanggal niya yung gloves niya, hinawakan niya yung isang X-Men, no? Yung X-Men, 'di ba? Ano bang spelling ng X-Men? No, hindi yung X-Men na ganito ha. Iba 'yan, dating men. Iba na yung orientation, hindi ganyang X-Men ha. X-Men. Okay. 'Di ba? Halimbawa, si Rogue no hinawakan niya yung isang yung ganun, naging bading no. Hindi joke lang po ah. Sinasabi ko lang po. Ah, I'm trying to say si Rogue, 'di ba, nanakaw siya ng kapangyarihan, ng panandalian, 'di ba? Sinasabi ko lang po sa inyo guys is that these rogue units nangyayari din sa Wi-Fi. Punta kayo sa Starbucks. Halimbawa lang, punta kayo sa ito sample ko lang 'to. Punta kayo sa Starbucks. Tapos 'di ba si Starbucks may website doon sa loob. 'Di ba? Meron silang landing page. Kukonek ka, bibigyan ka ng username, password, o bibigyan ka ng password para makakonect sa Wi-Fi nila. 'Di ba? Alam ko aware kayo doon. Ngayon, dahil nagtitipid ka, hindi ka bumili doon sa kape, hindi ka bumili ng kape, umupo ka lang doon, tapos kumonek ka sa Wi-Fi nila. Hindi ka makakonek kasi password. Ngayon, may nakita kang, teka, may Starbucks na may Starbucks na website tapos wala nang kailangang ipasok na uy, libre to. Connect ka naman ngayon, no? Tapos may internet access talaga, nag-mobile banking ka, tapos ka. No, hindi mo alam na may evil twin pala na na-implement within that area. Alam mo yun, parehas na parehas ng Starbucks na landing page. Ang pinagkaiba lang, wala siyang papasok na password, dire-diretso ka sa internet. Nag-launch na pala ng attack, hindi mo alam kung sino yung hacker within the premise. Ang tawag doon, evil twin. Parehas na parehas eh. Pumasok ka doon sa infrastructure, nag-mobile banking ka, yun na yun. Ito yung nakakatakot ngayon, yung mga rogue, no? Ang ibig pong sabihin niyang mga radio units na yan, sila, yung mga hacker mismo ang nagdadala ng sarili nilang cell site. Hindi natin alam kung anong itsura niyan, kung nakasasakyan ba sila, 'di ba? Pero meron silang sariling antena, meron silang sariling baseband unit, meron din silang sariling radio unit, 'di ba? Tapos meron silang way how to connect to the internet. Napakasimple lang, oh. Dala lang sila ng sasakyan, bili lang sila ng antena, 'di ba? Tapos dala lang sila ng, ano ba, sabi mo tricycle or wag din naman tricycle, grabe ka naman, sir. No, meron lang silang sariling units na parang katulad ng sa Open RAN kasi nga open na lahat eh. No, nakakatakot siya tapos bubugan ng signal sa area nyo tapos nakikonnect kayo doon. O, yan ngayon yung babantayan ng telco. Isa lang yan sa mga atake. Napakarami po ng attack, guys. These are summary of related attacks on Open RAN architecture and its components. Napakarami po ng attack. May insider attack. Ito yung nakakatakot talaga eh. Yung una ko nakita to, yung rogue. Meron silang sariling cell site talaga na bubuga within the area. Tapos hahanap lang sila ng atake o pwedeng roving talaga sila umiikot. No? Kasi tandaan ninyo, nag-handover po. Alam ko naman na-discuss yung handover. Nag-handover is ito po yung nililipat po yung channel yung user equipment from one channel to another or one coverage area to another. No, pero ang telco gumagawa na ng way para maiwasan ang rogue radio units. Na open ng radio unit. Nakakatakot yung ganito klase na attack. Parang evil twin ng dating nito eh. No? Another thing is yung radio jamming. Pag sinabing radio jamming, simple lang po, from the term itself, i-jam niya yung radio.
para mawala ng signal yung isang area. No, something like that. Nung nangyari to nung eleksyon, alam nyo to. Kaya parang wala akong, ba't ganun? Parang wala akong internet, nakalimutan. Ay, oo nga pala, SONA nga pala ngayon. Ano? Not necessarily the election pala yung SONA, yung State of the Nation, di ba? So aware naman po kayo doon. Tapos meron ding radio access network, yung sniffing and spoofing. Tandaan po ninyo, sa lahat ng layers ng OSI, no, 'di ba, we have the physical layer, the media access control layer, the MAC layer, 'di ba, we have layers 1 to 7. Mula layer 2 hanggang layer 7, marami na po tayong mitigation techniques. Marami na tayong mitigation technique. Nahuhuli na natin, nabablock na natin yung lahat ng atake, pero yung layer 1, yung physical security, iilan pa lang po. Iilan pa lang po ang mitigation processes sa layer 1. Bakit, sir? Makakadetect ka ba ng hacking kapag bumuga na ng electromagnetic signal ang isang radio unit? Madedetect ba yan? Diba? Yes, merong iba, pero hindi pa po ganun kapulido. May mga research na rin po kasing ginagawa. Ako, this is my dissertation topic no, on my PhD. Uh, how to mitigate and detect this kind of attack in the wireless free space. Napakahirap, sa totoo lang. Ang hirap ng topic ko talaga. Kasi, alam mo, mag-i-innovate ka, gagawa ka ng paraan kung paano sila mahuhuli at mabablock. Sa layer 1, hindi po sa layer 2, sa layer 1. Pero ito na naman sila, nag-i-innovate na naman sila ng bago. Talagang malulungkot ka na lang kasi because of the financial gain motivation talaga. Talagang gagawa at gagawa sila. Talagang mga ano to, mga organized talaga tong mga hacker na ito eh. At ito pa yung mas nakakatakot once we implement the smart community. Matandaan po natin that Open RAN, no, is one of the backbones of the smart community. There's a possibility, hindi lang naman LoRa. No, long range wide area network or LoRaWAN, isa sa mga uh, backhaul technology na pwedeng i-support ang smart community. No, probably this 5G network, no, using Open RAN can facilitate the transmission of this smart community. No? No, lahat ng ito guys, when you say Internet of Things or Internet of Everything, ito po yung mga devices within the certain infrastructure that detects. No, for example, smart farm. Okay? Tapos, ang nagbibigay ng signal sa smart farm is the telco infrastructure or the Open RAN. No? When you say smart farm, for example, meron kang farm sa Baguio. Halimbawa, strawberry farm ka sa Baguio. Alam mo yung pabalik-balik ka pa every now and then just to check kung ano yung kumusta na yung farm mo whatsoever. O may tao ka doon, parang hindi reliable yung information ng tao mo. So mag-implement ka lang ng IoT device. No? The IoT device can detect, 'di ba? That can detect the soil quality, no? The temperature of the area of your farm, 'di ba? IoT device na 'yon, ha? The humidity of the area, okay? And then you can also check kung meron bang mga peste na pumupunta doon or umaatake sa farm mo, no? Because of the intelligent camera na meron ka. At napakarami pang IoT device that can detect. Hindi pa po nakakapag-mitigate ang IoT device. They can detect. And they can detect. No? Siyempre, nasa Manila ka, namo-monitor mo ngayon. Meron kang monitoring area doon sa kwarto mo, sa bahay mo sa Manila, para makita mo kung ano ang senaryo, no, ng smart farm mo. Okay? So, halimbawa, nakikita mo siya, may graph ka dyan, nakikita mo, uy, teka, tumataas to ah. Tatawag ka ngayon, uy, ano nangyayari? Ba't tumataas yung ano? Nagpa-flat yung ano mo? Kasi may graph ka eh. Galing sa IoT device information, binabato yan sa bahay mo. Okay, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Ayan na, bumababa na, okay na, okay na. So, may graph ka, no? No, yan ang ginagawa ng IoT device. And that IoT device, no, kayang saluhin ng Open RAN infrastructure natin. No, yan ang magiging backbone in the near future. Actually, na-implement na po yan.
Okay, halimbawa, sa smart hospital, ito, pinakamahalaga to, buhay kasi pinag-uusapan dito eh. Last example ko na to para makamove forward, last na lang kasi itong slide na to. Sample ko lang to ah. Tingin nyo guys, no, kapag nag-research kayo, ano yung mga common mistakes sa loob ng ospital kung bakit maraming namamatay na tao? Pag-isipan nyo, kahit wag nyo nang sagutin. Ano yung common reason why some patients die because of common mistakes? Common, common mistakes. No, normally po, nagkakaroon talaga ng problema ang pasyente and that is because of the time. Alam mo yon yung nasa bingit ka na ng kamatayan pero ang dami pang hinihingi sa'yo. Personal information mo, pero buti na lang may kasama ka. Paano kung ikaw mag-isa? 'Di ba? Dinala ka ng hindi mo kakilala kasi merong ambulance na nagatid sa'yo pero walang kamag-anak na nag-attend sa'yo pagpasok mo ng ospital, tingin mo attendan ka. Pero syempre dahil ikaw ay nasa emergency, attendan ka pero yung oras na nawawala nauubusan ka na ng dugo. Diyos ko, nauubusan na ako ng dugo, mamamatay ako sa ospital na to. Saan ka dinalang ospital, sir? Nako, doon po sa, nako, maraming namamatay dyan. No, diyan ka pa dinala. No, what I'm trying to say, guys, is that is because of the time. No, alam niyo, napakasimple na lang ng buhay eh. Pinasisimple na nga ngayon because of we have the open run, we have the Internet of Things, 'di ba? Just imagine kung may national ID naman tayo, nag-fingerprint naman tayo doon. Tapos, yung government hospital connected sa DICT. Halimbawa lang, isang fingerprint mo lang, 'di ba? Halimbawa, yung no, yung nurse may hawak na device na kapag nag-fingerprint yung pasyente, papasok lahat ng information na doon. Kasi 'di ba, you have your personal information eh. 'Di ba meron tayong national ID, guys? You have your national ID, nandun lahat ang personal information mo, nag-biometrics tayo doon. O pag biometrics mo doon sa government hospital, nandun lahat ang information mo, you save a lot of time. Dire-diretso na ngayon yung pasyente, dire-diretso na doon, pasok na siya doon sa loob ng ward, ina-attenda na siya. O si ano pala to, si ganito, ganyan, ito pangalan niya, ganyan, 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 ganyan. Dire-diretso na doon sa loob. Di ba? Mga sir, am I have making sense no on this topic? Kasi buhay ang pinag-uusapan dito eh. Healthcare industry to, guys. Siyempre, yung mga private hospital gagawa ng way para masuportahan yung pasyente. 'Di ba? Tapos sa loob ng ward. 'Di ba? Normal 'yun. Alam ko normal 'to sa mga na-hospital diyan, normal yung may mga umiikot na nurses, 'di ba, na doctors, no. Darating ang time magkakaroon po tayo ng patient operation center wherein in times of attack, no, attack, hindi po cybersecurity attack, inatake, no, yung pasyente pero walang kamag-anak na nandoon, inaatake na siya, hindi alam ng lahat. Yan isa sa mga common mistake. Kumain, pagbalik namatay na. Wala kasing nag-attend. Walang tao doon. Pagbalik nila namatay na yung pasyente. So, yun yung mga nakakalungkot na kwento. So, the only thing that the smart hospital will do is to have detections, no, na nakalagay sa katawan, even the bed, no, yung galaw ng katawan ng tao kapag inaatake, pag yun na-detect ng smart bed, punta na siya doon sa magbabato ng signal ngayon doon sa automatic yung bato ng signal doon sa nurse station. Takbo ngayon yung nurse station. O may inaatake doon, may inaatake, punta ka doon. Yan ang maaaring gawin ng IoT device natin or even the Internet of Things, the Internet of Everything or the IoE. At lahat ng yan, guys, kayang suportahan ng open RAN technology natin or even the infrastructure connected to the internet. Ayun lang po yung nakikita kong brighter future sa smart hospital. Kahit ako gusto kong suportahan ng biomedical infrastructure talaga. Kasi ang daming matutulungan talaga, maraming masasagip na buhay because of this technology. Nakakatuwa lang. Okay? And then, as I mentioned earlier, every infrastructure must have this. Kasi tandaan po ninyo, kahit gaanong kaganda yung smart hospital implementation mo, kung madali ka namang atakihin, ay patay tayo sa'yo. No? Ibig sabihin,
No, halimbawa, meron kang yung doktor ano, nag-oopera tapos meron siyang katabing robot na assistant, hindi na nurse ang hindi na doktor ang assistant niya, talagang robot na no. Paano kung yung robot na yun inatake ng isang hacker imbis na tumulong pinatay yung pasyente, 'di ba? Because of that cybersecurity incident. No, wag tayong ano, pagka meron tayong if we have this kind of IT infrastructure within the telecommunications or within the organizational infrastructure with respect to information technology, no, we need to implement this kind of teams. Okay, for us to be able to ensure na walang butas ang network natin. Kahit gaanong kaganda at kahit gaanong karami kang binili na for your security, pero may butas pa rin ang network mo, malaking problema yon. Magpa-VAPT ka or mag-hire ka ng team for blue team, for defense. Ito yung SOC mo, no, na marunong mag-threat hunt, no, marunong mag-analyze ng malware, marunong mag-forensics, di ba? Ito yung mga SOC, ito yung mga incident respondents mo. Ito namang red team na to, ito yung aatake. No, ano to, ang mga white hat hacker to eh. Now we're in, you will be having their consultancies, no, for how many days, tapos bibigyan kanila ng what you call this, bibigyan kanila ng kanilang analyzation na kailangan mong gawin to, kailangan mong ganyan yan kasi nakita namin to. No, kasi i-evade nila yung protection mo eh, pati yung detection capabilities mo. Ganyan po ang hacker. Kung black hat yan, talagang i-evade niya yan. Lahat ng detection capabilities, lulusutan at lulusutan niya yan.